ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 22, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headline, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Mahigit 20 OFW na nakulong sa Russia nakauwi na ng bansa. Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos ang paglalabas ng 3 billion pesos na dagdag na pondo para sa mga OFW sa Middle East. Pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang matatapos na ngayong araw o bukas. PNP paigtingin ng police visibility sa mga paaralan kasunod ng 2 insidente ng pananaksak sa Cavite. Filipina nurse sa Amerika na harap sa patong-patong na kaso dahil sa umano'y $906 million healthcare fraud scam. Metro News umano'y scam hub sa Muntinlupa City na bisto kasunod ng pagka-aresto sa isang wanted na dating POGO worker. Science sa Technology News, bagong species ng hyperparasite na diskubre ng mga scientists sa Malaysia. Lifestyle News, Loris Messina at Simon Rizzo itinalagang bagong co-creative directors ng fashion brand na Moschino. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa pumanaw ang American actress and singer at kauna-unahang babae na tumanggap ng Album of the Year Award sa Grammy. Sino siya? Alamin. Balita kakaiba, isang lalaki sa South Korea umatendang virtual meeting habang nakasakay sa roller coaster. Oras po natin, 6:39 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May Asahang rollback ang mga motorista sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na inaasahang bababa ng 9 pesos hanggang 11 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang may rollback naman na 4 pesos hanggang 5 pesos sa kada litro ng gasolina. Ang presyo naman ng kada litro ng kerosene ay bababa naman ng 10 pesos hanggang 11 pesos. Ayon sa Department of Energy, ang inaasahang oil price rollback ay bunsod ng unti-unting pagbuti ng relasyon ng Estados Unidos at Iran. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas na mag-angkat ng mas malaking supply ng langis mula sa Russia. Detalye hatid ni Chanel Salazar. Bukas ang Pilipinas na palawakin ang pag-aangkat ng petroleum products mula sa Russia bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan na palawakin ang pinagkukunan ng enerhiya ng bansa. Ito ang isa sa mga natalakay sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin sa Kazan. Ayon kay Pangulong Marcos, wala pang pinal na kasunduan ngunit nagpahayag ang Russia ng kahandaang palawakin ng kooperasyon nito sa Pilipinas sa sektor ng enerhiya. Ipinaliwanag ng Pangulo na nagsimulang kumuha ang bansa ng petroleum products mula sa Russia nang magkaroon ng pagkagambala sa pandaigdigang supply dahil sa krisis sa Middle East. Pansamantala lamang anya noon ang pag-aangkat at walang pangmatagalang kaayusan para rito. Dahil dito pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng mas maayos at pangmatagalang sistema ng pagkuha ng supply mula sa Russia upang magkaroon ng dagdag na mapagkukunan ng langis ang bansa. Gayunpaman sinabi ng Pangulo na kailangan pa ring isaalang-alang ang mga geopolitical considerations bago maisakatuparan ang anumang pangmatagalang kasunduan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon.
Ligtas na nakabalik ng bansa ang 24 na OFW na nakulong sa Russia sa loob ng 9 na buwan. Ito ay matapos personal na hilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ang pagpapalaya sa kanila sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan noong June 17. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang naturang mga OFW ay walang kaukulang dokumento ng magtrabaho bilang cleaners o tagalinis sa Russia. Kaugnay nito, magsasagawa ang DMW katuwang ang Department of Justice na investigasyon upang matukoy kung biktima ba ang mga OFW ng human trafficking at kung sino ang kanilang illegal recruiters. 774 Balita Ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng dagdag na 3 billion pesos na pondo upang mapalakas ang repatriation at reintegration program ng mga OFW na nawalan ng hanap buhay dahil sa kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang dagdag na pondo ay gagamitin sa repatriation chain mula sa post-departure assistance, biyahe pabalik ng Pilipinas at pagbibigay hanap buhay sa mga ito. Inihayag ni Recto na dinagdagan ni Pangulo Marcos ang OFW Assistance Fund dahil ayaw nitong hanggang airport lamang ang pagtulong, kundi nais ng Pangulo na mabigyan din ng tulong sa kanilang pangkabuhayan ang mga OFW. Makatatanggap ang mga OFW na hanggang 20,000 pesos bilang panimula ng maliit na negosyo. Samantala, mga importer at consignee na mga kargamento binalaan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Shipments dapat agad ilabas sa pantalan. Gina Mape sa detalye. Pinaalalahanan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga importer na bilisan ang paglalabas ng kanilang mga kargamento upang maiwasan ang pagkasira ng mga pagkain at maging maluwag ang mga pantalan. Ipinag-utos ni Nepomuceno ang pagpapalabas ng Notices of Delinquency with Final Demand sa lahat ng partido na sumunod sa tinakdang patakaran sa pagbabayad ng duties and taxes. Pinaalalahanan din ni Nepomuceno ang mga importer at consignee na i-monitor ang kanilang mga kargamento, magbayad ng buwis, kumpletohin ang documentation at agad ayusin ang pagpapalabas ng kanilang mga kargamento. Inatasan din ni Nepomuceno ang mga district collector na magsumite ng report tuwing ika-15 araw sa Office of the Commissioner sa pamamagitan ng Assessment and Operations Coordinating Group upang mamonitor ang shipments, collections at kalagayan ng mga kargamento. Una nang ininspeksyon ni Nepomuceno ang Manila International Container Port kung saan nakita ang 26 na abandonadong 20-foot containers na naglalaman ng tonne-toneladang nabubulok na pulang sibuyas. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Nananatiling nasa itinakdang schedule ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng mahabang proseso ng pre-trial proceedings ayon kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Ayon kay Jokno, ngayong Lunes o bukas, inaasahang matatapos na ang pre-trial proceedings. Hinihayag ni Jokno na sa pre-trial proceedings, kinakailangan markahan at ayusin ang parehong panig ng prosecution at depensa ang mga documentary evidence na nais nilang iharap sa paglilitis. Sinabi ni Jokno na normal lang na gumugol ang mahabang oras sa processing ito, ngunit hindi naman ito maaapektuhan ng schedule ng pagsisimula ng impeachment trial na itinakda sa July 6. Noong Huwebes, nagsimula ang pre-trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte kung saan unang maghaharap ang prosekusyon at depensa bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Sa iba pang balita, petisyon ng Cayetano Black sa Korte Suprema wala ng bisa ayon sa isang senador. Narito ang report ni Conde Batak. Maituturing na wala ng bisa ang petisyong inihain ng Cayetano Black na kumukwestiyon sa quorum noong June 3 session at ang pagpapawalang bisa sa nangyaring balasahan sa liderato. Ayon kay Senate President Pro Tempore Tito Soto III, gaya ng sinasabi ng mga legal minds, moot and academic na ang petisyon dahil naresolba na ito sa ginanap na special session. Nasunod anyang nasa rules ng paghahalal nila ng Senate President at naging maayos ang proseso. Nagtataka pa si Soto dahil ang ilan sa mga petitioners ay naroroon sa mga pagkakataon na may 12 quorum at ilang beses itong nangyari. Kaya naman napaka-inconsistent anya ng reklamo. Handa naman si Soto na magpaliwanag kung hihingan sila ng tugon dito ng Korte Suprema. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate
Music Radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Ipinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na pagpapaigting ng police visibility at pagpapatrolya sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong bansa. Ito ay kasunod ng dalawang magkahiwalay na insidente ng pananaksak na naiulat sa loob ng mga paaralan sa Cavite noong June 16 at 19 na kinasasangkutan ng mga estudyante. Ayon kay Nartates, tagapatuloy ng investigasyon sa insidente na itinuturing na mga isolated case. Inatasan din ng Police Regional Office Calabarzon at Cavite Police na tiyakin ang mahigpit na pagpapatupad ng batas sa kanilang nasasakupan. Iginit naman ni Nartates na hindi katanggap-tanggap ang anumang uri ng karahasan sa loob ng mga paaralan. Kasunod dito, tiniyak ni Nartates na patuloy silang nakikipagtulungan sa lahat ng kinaukulang sektor upang matiyak ang ligtas at angkop na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Samantala, gobyerno ng Pilipinas walang kapangyarihan na diktahan ang ICC kaugnay sa paglalabas ng arrest warrant. Grace Mariano sa report. Binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Atlano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, na walang kapangyarihan ng gobyerno ng Pilipinas para diktahan o impluwensyahan ang International Criminal Court o ICC kaugnay sa paglalabas ng arrest warrant. The internal judicial ruling or proceedings of the ICC, insofar as the release of arrest warrants, is beyond the dictation of this government or any government for that matter. So wala pong kapangyarihan ang gobyernong ito o impluwensya ang gobyernong ito para diktahan ang International Criminal Court patungkol sa pagre-release ng arrest warrant kanino man. Giit naman ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reneco, ang mga batas na pinaiiral ng ICC ay nakabatay sa mga pandaigdigang prinsipyo na layuning protektahan ang karapatang pantao at hindi ito maaaring kontrolin o impluwensyahan ng isang gobyerno. Lahat po ng general principles of international law, hindi naman po ito sa Pilipinas lang inaasahan, sa buong mundo, sa lahat ng mga isang katauhan para po maprotektahan tayo. Kung meron nga pong ganong violations, sila po ang mas mga makakataas na nagpoproseso po nito. So, these are beyond yung simple control or influences of one government. Reaksyon ito ni na Representatives Adyong at Co sa inihayag ni Davao Representative Paulo Duterte na wala talagang katapusan ang kasulukuyang administrasyon sa paggamit ng ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban. Sinabi ito ni Duterte dahil meron daw siyang impormasyon na may inilabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Bongo at dalawang dating opisyal ng Philippine National Police. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, isang Filipina nurse mula sa Tuguegarao City ang nahaharap ngayon sa patong-patong na federal charges sa Estados Unidos dahil sa umano'y pagiging utak ng malawakang healthcare fraud scheme na nagdulot ng halos $1 billion o halos 52 billion pesos na pagkalugi sa health insurance program na Medicare at TRICARE. Ayon sa federal prosecutors, tinatarget ng akusadong si Marizel Yuki, residente ng Las Vegas, ang mga matatanda at mga pasyenteng may malubhang karamdaman, kabilang na ang mga nasa hospice care, sa pamagitan ng pagbibigay ng hindi kinakailangang wound treatments at saka sisingilin ang government healthcare programs para rito. Inihayag pa ng US prosecutors na 4 na wound care clinics sa Texas, Nevada, California at Hawaii ang pinatatakbo ni Yuki kung saan nagbabayad umano ito ng illegal kickbacks upang makakuha ng patient referrals. Inaakusahan din ng mga otoridad si Yuki ng pamimeke ng records mga pasyente, pagpapataw ng singil sa mga hindi naman kinakailangan treatments at pagtanggap ng milyon-milyon dolyar na kickbacks mula sa mga allograft distributors. Samantala, 2 aktibong pulis arestado dahil sa kasong rape at paglabag sa VOC. Angel Garcia sa report. Arestado ng Philippine National Police ang kapwa nila pulis na nahaharap sa mababigat na kaso. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., walang sinuman sa hanay ng pulisya ang makapagtatago sa likod ng uniforme upang makaiwas sa pananagutan. Nabatidan nitong June 20, inaresto ng PNP Integrity Monitoring
and Enforcement Group sa Quezon City ang isang aktibong pulis na naharap sa kasong rape kung saan walang inirekomendang piyansa ang korte. Sa parehong araw, nadakip din sa Santo Tomas, Davao del Norte ang isang patrolman ng Police Regional Office 11 dahil sa 2 kaso na isinampa ng kanyang asawa sa ilalim ng RA 9262 o Anti-Vowsy Act. Samantala, agad namang iniutos ng liderato ng PNP ang pagsasampa ng kasong administratibo laban sa 2 pulis at sinigurong walang puwang sa kanilang hanay ang mga mapang-abuso ng mga pulis. Angel Garcia ng JWWW 774, your ultimate to seek radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 6:52 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Nadiskubre ng mga otoridad ang umano'y isang illegal na online gaming at scam hub sa lungsod ng Muntinlupa matapos arestuin ng isang wanted na dating empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, inaresto ang suspect na si alias Phil sa loob ng isang bahay sa Ayala, Alabang Village alinsunod sa warrant of arrest dahil sa paglabag sa Access Devices Regulation Act. Sa naturang operasyon, nadatna ng mga pulis ang nagpapatuloy na online gaming operation na pinangangasiwaan ng 12 katao sa parehong bahay kung saan naaresto si Phil. Lumabas sa verifikasyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na iligal na mga online gaming platform na ginagamit ng grupo kasunod ng ipinatutupad na total ban sa POGO. Nasamsam din ng mga otoridad ang iba't ibang electronic devices, kabilang ang mga computer, laptop, cellphone at flash drive na isa sa ilalim sa pagsusuri. Naharap sa kasong paglabag sa Anti-POGO Act ang 12 individual na naaresto sa operasyon. Isa pang Metro News, isang customer na nagpasalon sa isang mall sa Tondo, arestado matapos hindi magbayad. Detalye po ihatid ni John Bakiran. Dinala sa kustodiya ng pulis itong June 20, 2026 ang isang customer matapos hindi magbayad ng 3,500 pesos na bill para sa kanyang pagpapasalon sa isang mall sa Tondo. Humingi ng tulong ang salon sa mall security na naging daan para maaresto ang suspect. Dahil dito haharap sa kasong estapa ang suspect sa ilalim ng Article 315 of the Revised Penal Code. Binasahan rin ito ng constitutional rights at sumailalim sa medical examination bago dalhin sa Manila City Prosecutor Office para sa inquest proceedings. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 54 centavos, nasa 69 pesos and 40 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 pesos and 1 centavo. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 13 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binula kagabi, June 21. 15, 5, 45, 11, 17, at 39. Muli ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 15, 5, 45, 11, 17, at 39. Umabot sa 128 million pesos ang papremyo sa naturang Lotto game. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay 44, 13, 27, 33, 24, at 42. Ulitin ko lamang po, ang Super Lotto 649 ay 44, 13, 27, 33, 24, at 42 na may jackpot prize na 37,900,000
124,132 pesos and 84 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng premyo sa dalawang lotto games. Yan ang recap ng resulta ng June 21 Ultra Lotto 658 draw at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Samantala, narito ang jackpot estimate sa laro mamayang gabi. Para sa Mega Lotto 645, ito ay 74 million pesos. At 45 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, natuklasan ng mga siyentipiko mula sa Malaysia ang isang bagong uri ng parasitic fungus sa kagubatan ng Borneo na itinuturing na hyperparasite dahil pinupuntiryan nito ang isa pang uri ng fungus na kilala bilang zombie fungus. Sinabi ni Jaya Silan Satya Silan, Deputy Director ng Institute for Tropical Biology and Conservation ng University of Malaysia, na nabibilang ang bagong tuklas na fungus sa genus Pleurocordyceps. Hindi tulad ng mga karaniwang fungus na direktang umaatake sa mga insekto, ang Pleurocordyceps ay kumakapit at kumakain sa tissue ng Ophiocordyceps o ang zombie fungus na kayang manipulahin ang nervous system ng malanggam na nagiging sanhi ng kakaibang kilos na insekto bago ito mamatay at pasukin ng fungus ang katawan nito. Ang bagong species na binigyang pangalan na Pleurocordyceps cornicinemata, hango sa kakaiba at hugis sungay na structure nito, ay nadiskubre sa isang patay na langgam sa Danum Valley, isang liblib na bahagi ng Southern Sabah. Bukod sa naturang hyperparasite, nakatuklas din ng mga mananaliksik na isa pang bagong species ng fungus na pumapatay sa mga gagamba. Naniniwala si Sela na malaki ang maitutulong ng mga bagong tuklas na ito sa larangan ng siyensya, kung saan maaari magiging basehan ito para sa paggawa ng bagong henerasyon ng mga antimicrobial drugs at ng mga biocontrolled agent para puksain ang mga peste sa agrikultura nang hindi gumagamit ng synthetic pesticide. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, Loris Messina at Simon Rizzo, itinalagang bagong co-creative directors ng fashion brand na Moschino. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Inanunsyo ng Moschino pagkakatalagak ni na Loris Messina at Simone Rizzo, ang mga founder ng fashion brand na Sunay sa Milan, bilang mga bagong co-creative director ng kumpanya kasunod ng pag-alis ni Adrian Apiolaza matapos ng 2.5 taon na pamumuno sa Italian fashion brand. Sa isang pahayag, sinabi ni Massimo Ferretti, Executive Chairman ng IFA-SPA, na taglay ni Messina at Rizzo ang kontemporaryong malikhaing pananaw, malalim na cultural sensibility at kakayahang lumikha ng natatanging disenyo na makatutulong sa patuloy na paglago ng Moschino. Itinatag ng dalawa ang Sunay noong 2015 bilang isang menswear brand, bago ito palawakin noong 2019 upang isama ang women's wear na nagbigay sa kanila ng pagkilala dahil sa kanilang makabago at mapaglarong diskarte sa fashion. Ang Moschino na itinatag ni Franco Moschino at kalaunay pinamunuan ng mga designer tulad ni Jeremy Scott at Adrian Apiolaza ay kilala sa pagsasama ng satire, pagkamalikhain at kakaibang interpretasyon ng karangyaan sa mundo ng fashion. Inaasahan namang ilulunsad ni Messina at Rizzo ang kanilang unang koleksyon para sa Moschino sa Milan Fashion Week sa Setyembre, kung saan unang makikita ang kanilang bagong direksyon para sa kilalang fashion brand. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, Philippine Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa pumanaw ang American actress and singer at kauna-unahang babae na tumanggap ng Album of the Year Award sa Grammys. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 22 taong 1969, pumanaw ang American actress and singer na si Frances Ethel Gum o mas kilala ng marami bilang si Judy Garland. Si Garland ay pumanaw sa edad na 47 dahil umano sa incautious self-overdosage sa sleeping pills. Kilala si Garland sa pagganap niya bilang si Dorothy Gale sa The Wizard of Oz film noong 1939. Ilan pa sa mga kinabilangan niyang pelikula ay ang Meet Me in St. Louis Easter Parade noong 1944 at ang A Star is Born noong 1954. Hindi lamang sa pinalakan tabing naging matagumpay ang karera ni Garland.
dahil maging sa mundo ng musika ay tumatak din ang kanyang pangalan. Bilang isang mga awit, ilan sa mga pinasikat ni Garland ay ang Over the Rainbow, The Man That Got Away, Everybody Sing at ang Have Yourself a Merry Little Christmas. Noong 1961, pinangalanan si Judy Garland bilang kauna-unahang babae na tumanggap ng Album of the Year Award sa Grammys para sa Judy at Carnegie Hall. Habang sa kaparehong taon din, kinilala siya bilang pinakabatang honoree ng Golden Globe Cecil B. DeMille Award. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, pangkaraniwan na sa mga empleyado na may remote work setup ang ginagawa ang kanilang trabaho habang nasa coffee shop, park o hindi kaya sa public transport. Pero ibahin po ninyo ang isang lalaki sa South Korea na dumalo ng virtual meeting habang nakasakay sa isang roller coaster. Sa isang viral video makikita ang South Korean office worker na si Nam Young-sik na nakasuot ng polo at coat, may hawak na laptop at may nakalagay na green screen cardboard sa kanyang likod kung saan maglalagay siya ng home office bilang background upang hindi mahalata ng kanyang mga katrabaho na wala siya sa bahay. Habang nagkapatuloy ang pag-andar ng roller coaster, makikita na nahihirapan na si Nam na mapanatili ang kanyang composure dahil ang kanyang ulo ay pumapaling din sa magkabilang direksyon kasabay ng galaw ng roller coaster. May pagkakataon pang nag-freeze ang kanyang screen at muntik nang mahulog ang kanyang laptop. Sa uling bahagi ng video, doon na ni-reveal na ang video ni Nam ay isa palang advertisement para sa isang roller coaster ride. Ayon sa South Korean network Yonhap News TV, ang viral YouTube video na abot na sa mahigit 1.2 million ng views ay bahagi ng marketing campaign upang ma-promote ang Jangshangpo Whale Culture Special Zone at ang bagong ride ito na whale cart na isang roller coaster na may bilis na 40 kilometers per hour. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Lunes. Bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito po muna ang ating question of the day. Ang ating pong katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Nahihilig ba ang mga Pinoy sa pagpo-post sa social media ng kanilang sentimiento? At bakit? Ulitin ko po, nahihilig ba ang mga Pinoy sa pagpo-post sa social media ng kanilang sentimiento? At bakit? Para po sa inyong mga opinion, mga kanyusik, ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, June 22, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.